Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon. Tayo po ay mapasimula sa muling pag-aaral ng salita ng Panginoon sa oras na ito. At sa ating panimula, tayo po ay umawit na isang awitin, Good, Good Father. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard a tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Tunay kayong mabuti. Tunay kayong kahanga-hanga, Panginoon. Kayong pinakamabuting Ama na nakilala namin, O Diyos. Salamat po sa inyong kabutihan at pag-ibig sa amin, O Panginoon. Namin nararanasan sa araw-araw, kahit di pa nga namin ma-recognize, Panginoon, nararanasan namin ang inyong kabutihan. Salamat po, O Diyos. Muli, sa tulong po ninyo, Panginoon, samahan niyo po kami sa panandaliang pag-aaral. Nawang inyong mga salita ay maging encouragement sa bawat isa, O Diyos.
patuloy na ang salita ninyo, Panginoon, na magbigay ng kalakasan po sa amin. Salamat po, Panginoon. Puri po namin kayo nasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Gandang umaga po muli sa bawat isa. Salamat sa kabutihan at sumasaganang biyaya ng Panginoon. Narito po tayo muli. Patuloy na mag-aaral ng salita ng Panginoon. Itong mga nakaraang araw ay medyo busy po dito sa Taiwan. No, may mga anniversary na nangyari. At kahapon po, salamat sa Panginoon, ay nagdaos po ng ika-9 na anibersaryo ang DFC Lucho dito po sa South. At bigyan tayo ng pagkakataon na magamit sa panahon na iyon. At ito pong darating na Holy Week ay magkakaroon din po tayo ng youth camp sa darating na April 3 hanggang April 5. No, ang youth camp po na gaganapin ay para sa mga estudyante at graduated students na Filipino dito sa Taiwan. Ipanalangin niyo po kami na patuloy na makilos po tayo na sang-ayon sa kalooban ng Panginoon at ang pagkakataon na iyon ay patuloy na magamit para makapagpalakas ng mga kabataan na namananampalataya, patuloy na magbigay ng pagkakataon na maranasan nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Sa pagkakataon iyon ay makapagtalaga sila ng buhay sa Panginoon. Marami pong bago na dadalo sa youth camp na iyon, kaya panalangin niyo po kami, lalo tigit din po sa mga gagamitin na magayag ng mensahe ng Panginoon, mga staff, at yung pagkain po dahil yun lagi yung malaking hinaharap sa tuwing mga may camp yung pagkain. Kaya salamat sa Panginoon. Sama niyo po kami sa panalangin. No? Abangan niyo lang din po yung mga live sessions sa panahon na iyon sa April 3 hanggang April 5. So, salamat sa Panginoon. Dako po tayo sa sandali ang pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon sa Hebreo chapter 13 verse 8. Marahil ay aware na tayo sa talata na ito at alam na alam po natin ito. Sa DFC Centro, makita natin yung sa ibabaw ng likod ng pulpito. Nakasulat doon ay Jesus the same yesterday, today, and forever. Hebrews chapter 13 verse 8. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Tignan natin yung ibang perspective ng sinasabi dito sa salita na Jesus the same yesterday. Nung tayo ay pinanganak, nung tayo unang nakaranas na makahinga. At hanggang ngayon ay humihinga tayo. Pero nung panahon na nalaman natin yung composition ng ating hininga, na tayo pala ay humihinga ng oxygen para mabuhay, no? Nung nalaman natin yung chemical formula ng pagkakaroon ng isang oxygen, no? Hindi ito nagbigay sa atin ng parang hindi biglang magically nagkaroon tayo ng oxygen. No? Nung panahon na nalaman natin kung ano yung oxygen, hindi. Kundi naging aware lang tayo na yung hinihinga natin simula nung tayo ay pinanganak ay oxygen. No? Yung pag-aaral patungkol sa oxygen ay hindi nagbigay ng pagkakataon para mag-exist yung oxygen, kundi nagbigay lang sa atin ito ng awareness na existing pala yung oxygen nung tayo ay pinanganak. At kahit hindi pa tayo ay pinapanganak, ay meron na talagang oxygen. Kung pupuntahan natin yung Genesis chapter 28, verse 16. Ito yung panahon na tumatakas si Jacob pagkatapos niyang dayain yung kanyang ama at yung kanyang actually, hindi naman dinaya eh. After niyang i-deceive na lang yung kanyang ama at tinatakbuhan niya rin yung kanyang kapatid na si Esau. Nung panahon na siya ay tumatakas, napagod siya ay humiga sa bato na naginip at nagkaroon siya ng vision na nanggagaling sa Panginoon at ng pangako. So God gave him a vision and a promise. Sabi dun sa Genesis chapter 28 verse 16. Excuse me po. Sabi ito sa English, when Jacob awoke from his sleep, he thought, surely the Lord is in this place, and I was not aware of it. Basahin ko po ulit ha. When Jacob awoke from his sleep, he thought, surely the Lord is in this place, and I was not aware of it.
nung si Jacob ay tumatakas sa kapahamakan, siya ay nakatulog, binigyan siya ng Panginoon ng vision at ng pangako. No? At nung siya ay gumising, sinabi niya, no, talagang naririto ang Panginoon. Surely the Lord is in this place. Naging aware siya bigla na ang Panginoon ay naroroon sa lugar na yon. Kaya nga pagkatapos nun, siya ay naglagay ng, sabi niya ito, naglagay siya ng parang bato, at tinawag niya ito yung isang lugar na ito na isang pangalan. Merong mga pagkakataon sa buhay natin, no? Kaya makakarinig tayo ng mga totoo na ganito, na nung panahon na ako ay drug addict, kung wala ang Panginoon na nagpoprotekta sa akin, baka ako ay hindi tatayo sa inyong harapan, baka hindi ako makakilala sa Panginoon. Nung panahon na ako ay nasa ospital, naranasan ko yung kalakasan bigla, kahit alam kong wala na akong pag-asa, at nalaman ko na ang Panginoon palang nag-iingat sa akin. May mga ganong pagkakataon sa ating buhay, at meron din ako mapatutuan na nung una, hindi ko naiintindihan kung bakit ganon yung direksyon ng aking buhay, pero nung nagkaroon ako ng awareness kung sino ang Panginoon, nalaman ko na, ang Panginoon pala yung naggagabay sa akin. May mga punto sa ating buhay, bilang mga anak ng Diyos, nung tayo ay naging aware sa kung sino ang Panginoon, no, nalaman natin na ang Panginoon pala ay ganon. Yung panahon, noon pala, nung nararanasan ko yung sitwasyon na ito, nung ako ay salat, nung ako ay may problema, nung ako ay naghihirap, nung ako ay merong struggle, nalaman, nung nagkaroon tayo ng awareness kung sino ang Panginoon, nalaman natin na ang Panginoon pala ay nagtutulong sa atin hanggang sa makarating tayo sa puntong ito. No? Nasasabi rin natin na surely the Lord was in that time. Surely the Lord was with me when I was struggling. At kahit nung merong mga totoo nga na kahit hindi pa sila mananampalataya, no, nakaranas sila ng isang bagay na nagdala sa kanila sa pagiging mananampalataya, at nung naging aware sila sa kung sino ang Panginoon, nalaman nila na ang Panginoon pala yung nagdala sa akin dito sa punto na ito. Ang Panginoon pala yung nag-ingat sa akin noon kahit hindi ko pa nalalaman kung sino siya. God's presence and character is not dependent on our awareness. Nung tayo ay naging aware sa Panginoon, kung na siya ay tapat, nananatili pa rin siyang tapat nung panahon na iyon. Hindi siya yung, nung naging aware tayo na ang Panginoon ay tapat, naging tapat siya, hindi. Bago pa tayo maging aware o malaman na ang Panginoon ay tapat, matagal na siyang tapat. Bago pa tayo maging aware na ang Panginoon ay dakilang mangingibig, dakila na siyang mangingibig bago pa natin makilala siya. Bago pa natin malaman na ang Panginoon ay nagkakaloob, nagpro-provide, noon pa man na nagpro-provide na siya, hindi pa man natin nalalaman. Before we became to be aware of who God is, siya na talaga yun. Pinapakita niya na yun. Bago pa man likha ng Panginoon ang sanlibutan, meron na agad siyang pinakita at pinaranas sa atin. Kaya nga sa Malakias chapter 3 verse 6, I, the Lord, do not change. Mamaya pupuntingin pa natin yan. Pero ito yung pinakamalupit. Ephesians chapter 1 verse 4. Sabi dito, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us. At sa mga sumusunod pa. Basahin ko ulit sa English na Ephesians chapter 1 verse 4. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Bago pa man malikha ang mundo, pinamalas niya na ang kanyang pag-ibig sa atin. Gano'ng kalupit ito. Bago pa man niya sabihin, let there be light, bago pa niya ilikhain yung mga dagat, no? Bago pa niya ipakita yung katapatan niya sa atin. Bago pa tayo maging aware sa kung gaano siya kadakila, no? By creating the world, pinili niya na tayo before the creation of the world. Bukod doon, bago pa likhain ng Panginoon, isa pa makikita natin ito mga kapatid, bago pa likhain ng Panginoon ang sanlibutan, ang buong mundo, pinili niya nang mamatay para sa atin. Pinili niya nang mamatay para sa ating mga pagkakasala. Kaya nga, kung tutuusin, in this new perspective, at hindi naman to bago, no?
bumaling lang tayo sa perspective na ito. Sa perspective na ito, mga kapatid, may kita natin ang biyaya ng Panginoon ay hindi parang plan B. Hindi parang emergency plan para sa kasalanan. No? May kita natin na ang biyaya ng Diyos, the grace of God, the love of God ay hindi although siya yung solusyon, hindi siya yung parang nagkamali ka, eto na lang siguro, ganyan, hindi ganon. Hindi siya plan B, hindi siya yung emergency action. Hindi siya parang first aid sa ating mga kasalanan. Kasi bago pa nga tayo magkasala, nagkaroon na ng solusyon ang Panginoon. Hindi pa natin naisip na kailangan natin ng kaligtasan, naisip na ng Panginoon at nagdesisyon na siya na kailangan natin ng kaligtasan. Hindi pa nga tayo nalilikha. Kilala niya na tayo sa pangalan. Hindi pa niya tayo nalilikha, alam niya na magkakasala tayo. At inihanda niya na agad yung magiging solusyon. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Kaya nga sabi dito sa 1 John chapter 4 verse 19, isa sa mga manifestation itong tinutukoy natin. 1 John chapter 4 verse 19, we love because He first loved us. Bago pa tayo matutong umibig, may umibig na agad sa atin. Bago pa tayo matutong umibig sa Panginoon, iniibig niya na agad tayo. Bago pa po likhain ng mundo, pinapakita niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya nga sa Romans 5 verse 8. Susi po. Romans 5 verse 8. But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Pinakita niya yung kanyang pag-ibig na kahit tayo ay makasalanan pa lamang, namatay na ang Panginoon sa atin. And going backward, Jesus the same yesterday. Hindi niya pinakita ang kanyang pag-ibig nung siya ay, hindi niya lang pinakita yung kanyang pag-ibig, kundi siya nagsimulang umibig sa atin nung siya ay nandito sa lupa. Bago pa man tayo likhain, nagsisimula na siyang umibig sa atin. Nagsisimula na siyang nagpapakita ng biyaya sa atin. Nagpapakita, na ipamalas niya na yung kanyang habag sa atin bago pa man siya dumating dito sa mundo. Ganon katindi ang Panginoon. Kaya nga pag-iisipin natin, Jesus the same yesterday. Kung isipin natin mga kapatid, kung ang pag-ibig ng Panginoon ay nakabase sa ating mabuting pag-uugali, or by merit, kung ang biyaya ng Diyos ay nakabase sa ating mabuting gawa, hindi yung natawag na biyaya, yun yung palagi natin tinuturo. Kung ang pag-ibig ng Panginoon ay nakabase sa ating mabuting gawa, delikado po yan ang mangyayari mga kapatid. Pag tayo ay nagkasala, hindi natin mararanasan yung habag at pag-ibig ng Panginoon. Hindi tayo makapanumbalik mga kapatid. If God's love is dependent on our own good character, hindi tayo makapanumbalik sa Panginoon at hindi natin mararanasan na makabangon muli. Na kapag ikaw ay nagkasala, wala na ang pag-ibig ng Panginoon. Kapag wala ang pag-ibig ng Panginoon, hindi tayo makabalik sa Diyos. Nakatakda talaga tayo sa kapahamakan. Yung impyerno na talaga para sa mga sa diablo, doon tayo mapupunta. Pero dahil ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nakadepende sa ating mabuting gawa, kahit tayo ay bumagsak, may pagkakataon pa rin tayo na makapanumbalik at makapanatili sa Kanya. So God's character, God's unchanging character is not dependent on our own good merit or our merit. Hindi nakabase ito sa ating mabuting gawa. Kaya nga sinasabi sa salita ng Panginoon, kahit hindi ka tapat, nananatili siyang tapat. Kahit hindi ka pa natututong umibig sa Diyos, iniibig ka na niya. Kahit hindi ka pa natutong balik ng papuri sa Panginoon, karapat-dapat na siyang purihin. Kahit hindi ka pa hindi ka pa nagkakaloob para sa Panginoon, marami na siyang naibigay sa atin. God's character is unchanging and it is not dependent on our own actions. Kasi kung ang pag-ibig ng Panginoon, mga kapatid, ay nakabase sa ating mabuting gawa o ating pag-uugali, hindi tayo makakabalik, hindi tayo makalapit muli sa Panginoon. Buti na lang, kahit nung panahon na tayo ay bumagsak, kahit nung panahon na tayo ay natisod, nung panahon na tayo ay nagkasala, nag-ooperate pa rin ang pag-ibig ng Panginoon hanggang sa pangayon. Kaya nakakabalik pa rin tayo sa Kanya.
Pero mga kapatid, darating talaga ang panahon na hindi na mararanasan iyon ng katulad na nararanasan natin ngayon. Kaya habang tayo ay humihinga pa, mga kapatid, manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Darating ang panahon, babalik ang Panginoon sa mundong ito, pupuksain niya ang lahat ng kasamaan. Maghahari siyang walang hanggan kasama natin kung mananatili tayo sa kanyang pag-ibig. Ngayon, magkakaroon tayo ng takot. Marahil ang iba ay magkakaroon ng takot. Bakit? Baka hindi ako makapanatili Baka dumating laging isang tanong yan ng buhay pang Pastor Paul sa Taiwan, dito sa Taiwan. May mga nagtatanong, humahayo at nagsasabi, paano pag 10 years ka ng Kristiyano, tas biglang nagkasala ka at bigla kang na-aksidente, hindi ka man lang nangingi ng kapatawaran sa Panginoon. Hindi ka man lang nangingi ng tao, hindi ka man lang sisi sa kasalanan mo. Saan ka mapupunta? Impyerno ka ba o langit? Naging katanungan yun sa mga kapatiran dito sa Taiwan nung nagkapasimula pa lamang po ang Pastor Paul dito. Pero dahil ang Panginoon ay tapat, kahit sa panahon na tayo ay bumabagsak o nagkakasala. Sabi dun sa aklat ng Jude, ng Judas, He is able to keep you from falling. Ang Panginoon, ang kanyang karakter, ang kanyang kabutihan, katapatan, ay hindi pawarde-warde, hindi yung pabago-bago, hindi. Nananatili siyang tapat. Tayo yung pabago-bago. Tayo yung lagi bumabagsak, tayo lagi nagkakasala, tayo lagi tumatalikod. Pero pag tayo ay nakatuon lamang sa Panginoon, in His unchanging nature, hindi niya hayaan na tayo ay bumagsak hanggang sa huling hininga natin. Hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen po ba? Buti na lang ang Panginoon natin ay the same yesterday, today, and forever. Bago po magtapos, meron tayong nagkakaroon ng kaisipan o kaya minsan may nabubuo sa ating kaisipan na ganito bilang mga Kristiyano. Na kapag tayo ay habang papalalim ng papalalim, nagle-level up ang Diyos. Habang tayo ay papalalim ng papalalim, ay nagle-level up ang Panginoon. Inisip ng ilan, grabe yung ibang mga pastor na matatanda na, ibang pastor na matutindi kung gamitin ng Panginoon, sa sobrang lalim nila, sobrang makapangyarihan na rin nila, sobrang nilang nararanasan yung kapangyarihan ng Panginoon, yung kalwalatian ng Panginoon, at naisip ng ilan na kapag ako mas nasa ganun ng punto, matagal na sa Panginoon, matagal na naglilingkod, siguro yung kapangyarihan sa akin ay nag-level up na. Siguro yung spirito na nasa sa akin ay nag-level up na, mga kapatid. Hindi po ganun ang kaso. Hindi yung sa habang tayo ay lumalalim, o kaya habang tayo ay nagiging close sa Panginoon, mas lalong lumalakas ang Holy Spirit sa atin. For example, kung kada taon ka lumalalim sa Panginoon, simula nung ikaw ay nakilala, kung ikaw ay 10 years na nakakilala sa Panginoon, iniisip natin na, level 10 na, yung Holy Spirit na sa akin. Hindi po ganun ang case. Habang tayo ay lumalalim at nagiging malapit sa Panginoon, mas lalong nagre-reveal kung sino siya sa ating buhay. Lalo ka lang napalapit, mas lalo mo lang siya nakikilala. Kaya kung nung ikaw ay magumana ng palataya, nakilala mo siya dahil siya ay Diyos ng pag-ibig, habang ikaw ay nag-aaral, habang ikaw ay lalong papalapit sa Panginoon, habang lalong lumalalim sa pananampalataya, malalaman mo ang Panginoon pala ay nagpro-provide. Hindi yan magically na biglang nararanasan mo yung provision ng Panginoon. Hindi. Bago ka man makilala na ang Panginoon ay nagpro-provide na agad ang Panginoon. Bago ka man dumating sa punto na ang Panginoon ay yung nagbibigay ng saklolo, nasaklolohan ka na ng Panginoon. Bago pa man malaman na ang Panginoon ay tapat, naging tapat na ang Panginoon sa iyong buhay. Sabi sa last verse na po, Proverbs chapter 4 verse 18. Kawikaan chapter 4 verse 18, pero babasahin ko po sa English. Proverbs chapter 4 verse 18, the path of the righteous is like the morning sun, shining ever brighter till the full light of day. Babasahin ko po ulit. The path of the righteous is like the morning sun, shining ever brighter till the full light of day. Yung daan daw ng matuwid ay parang morning sun. Habang ikaw ay papalapit na papalapit
No, habang patuloy ka naglalakad sa katuwiran, mas lalong liliwanag at liliwanag. Ganun po tayo mga mananampalataya, mga kapatid, kapag tayo ay patuloy na naglalakad, no, in righteousness. Habang tayo lumalakad in righteousness, mas lalo natin nakikilala ang Panginoon, mas lalong nagliliwanag ang Panginoon. Mas lalo natin nakikita ang Panginoon kung sino siya. Mas lalong nagkakaroon ng kaliwanagan kung sino ang Panginoon sa buhay natin. Kaya nga may ganitong punto. Bigyan ko na lang kayo ng konting example. No, alam natin ang Panginoon ay mapagpasensya. Alam natin ang Panginoon ay mahabagin. Alam natin ang Panginoon ay puno ng pag-ibig. Nung mga bago-bago pa tayong mananampalataya, ang hirap magpatawad. Pero habang tayo ay tumatagal na, no, sa pananampalataya, no, sa sobrang lalim na ng pagkakilala natin sa kung gaano ka mapagpatawad ang Panginoon, mahabagin ang Panginoon, maunawain ng Panginoon, mabiyaya ang Panginoon, mas lalo tayong bumibilis magpatawad. Habang mas naunawaan mo, mas lalo mo na-experience at naipapamuhay yung karakter ng Panginoon. Pero bago pa man tayo dumating sa puntong iyon, ganun na po siya, mga kapatid. Bago pa tayo dumating sa punto ng pagiging aware sa kung sino ang Panginoon, iyon na talaga siya. Noon pa man, Jesus Christ is the same yesterday. Kung ngayon mo lang nakilala ang Panginoon bilang Diyos na tagapagligtas, noon pa man Diyos na nagliligtas na siya. Kung ngayon mo pa lang nakilala ang Panginoon bilang Diyos na nagpro-provide, noon pa lang nagpro-provide siya. Kung ngayon mo pa lang nakilala na ang Diyos ay tapat, noon pa lang ay tapat na siya. Kung ngayon mo pa lang nakikilala ang Panginoon na nagbibigay ng saklolo, nagbibigay na siya ng saklolo noon pa man. Kung ngayon mo lang na alam na ang Panginoon ay makapangyarihan, noon pa man ay makapangyarihan na siya. Kung ngayon pa lang nalaman na ang Panginoon ay tunay na mahabagin, noon pa man ay nahabag na siya sa atin. Ang Panginoon, Jesus Christ, is the same yesterday. Even before we are aware of it. Bago pa man tayo maging aware sa kung sino ang Panginoon, yun na siya noon pa man. He is the great I am. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, no, pasalamat tayo sa Diyos kasi hindi pa man natin nakikilala ang Panginoon. Pinakita niya na ang kanyang pag-ibig at habag. Pinaulan na niya ng ulan, sinasisikatan niya ang araw kahit tayo ay makasalanan. Hindi pa man natin pinipili ang Panginoon, pinili niya na tayo. Hindi pa man natin makuwang ibigin ng Panginoon, pinakita niya yung kanyang pag-ibig bago pa man likhain ang mundo. Hindi pa nga tayo pinapanganak, hindi pa nagpapakasal yung ating mga magulang, hindi pa nililikha yung mundo, alam na yung pangalan natin sa birth certificate. Ganon katindi ang Panginoon. At nung nakita kanya yung pangalan mo, kahit nung nakita kanyang nagkakasala, bago pa man likhain ang mundo, binigay niya na yung kanyang sarili para sa atin. The grace of God is not plan B. The grace of God ay hindi parang emergency plan sa pagkakasala ng tao. Hindi. Nandyan na iyan bago pa man tayo magkasala. Bago pa man magkasala ang tao, naririyan na yung biyaya ng Panginoon at kanyang pag-ibig. Kaya salamat sa Panginoon. And His unchanging character from yesterday, today, and forever ay nararanasan natin at mararanasan natin pag magpakailanman. Kaya kung nag-aalala tayo na baka magkasala tayo sa mga sumusunod na panahon, baka mamaya ito malikod ako sa Panginoon, huwag tayong manangan sa ating sariling kakayanan. Manangan tayo in God's unchanging character. At malalaman natin at mararanasan natin that God will never let us fall down. He is able to keep us from falling. God will uphold us in His hand. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat sa inyong mga salita. Nawa ito'y magbigay sa amin ng kalakasan, encouragement, O God, na kayo, Panginoon, ay nananatili noon, ngayon, at magpakailanman. Kahit bago pa man kami maging aware sa inyong katangian, sa inyong karakter, kayo'y ganun na, Panginoon, bago pa man namin malaman ang mga bagay na iyon. Katulad ng paghinga ng isang sanggol nung siya'y pinanganak. At bago pa man niya malaman na kailangan niya ng oxygen para humihinga na agad siya ng oxygen.
Bago pa man namin malaman, Panginoon, ang inyong pag-ibig, inibig niyo na agad kami. Kaya maraming salamat, Panginoon. Dahil kayo ay Diyos na hindi nagbabago. Hindi lang noon, hindi lang magpakailanman, kundi noon pa man, Panginoon. Kayo ay Diyos na hindi na nagbabago. Salamat po, Panginoon, sa inyo, O Diyos. Salamat sa inyong katapatan. Salamat sa inyong katangian, Panginoon, na hindi nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman. Nawa, O Diyos, ang katotohanan ito ay magbigay ng kalakasan sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Habang kami nagtatrabaho, Panginoon, habang kami ay may ginagawang kabalahan sa araw na ito, mapalakas kami ng mga salitang ito ng inyong mensahe, O Diyos, na kayo ay Diyos na hindi nagbabago. Kung meron man kaming kakapitan, hindi yung aming sarili na pabago-bago, na laging na pumapalya, kundi kakapit kami at mananampalataya at magtitiwala sa inyo. Kung meron man kaming pagkakatiwalaan ng aming buhay, hindi yun ang aming sarili, kundi kayo, Panginoon, ang Diyos na hindi nagbabago. A firm and powerful God. Sa inyo kami kakapit, Panginoon. Sa inyo namin pagkakatiwala ang buhay namin. Ang Diyos na hindi nagbabago. Salamat po, Panginoon, sa inyo. Patuloy nga, O Diyos, na maranasan namin ang katangiang ito sa inyo, Panginoon. Let it be made manifest in our lives. Maranasan namin at may pahayag din namin sa iba. Salamat po, Panginoon, sa inyo. Kaya nga, bago pa man namin matutunang purihin kayo, Panginoon, noon pa man, karapat dapat na kayong purihin at pasalamatan. Dahil sa inyong kahanga-hangang pag-ibig, biyaya, kaabagan, kapangyarihan. Salamat po sa inyo, Panginoon. Sa inyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Muli, tulungan niyo po kami sa pananalangin. At kung kayo po ay nagnanais na humabol ng tulong, no, ng pinansyal para po sa youth camp, maaari po kayo may pag-ugnayan kay Pastor Never para makapag-abot po tayo ng tulong para sa youth camp. No, tulungan niyo po kami na mag-invest ng panalangin at ng sakripisyo para sa mga kabataan nang sila po ay katulad natin na nakapagtalaga ng buhay sa Panginoon, ay magkaroon sila ng encounter ng panahon na iyon sa Panginoon at sila rin ay magtalaga ng buhay sa Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon. God bless po sa bawat isa. Saan man po kayo naroroon. Nakita ko si Pastor Fernan nanonood. Purihin po ang Panginoon. Si Pastor Fernan na taga-US ay nakadalaw po sa atin ng itong nakaraang camp. At alam niya kung ano yung aking pinagsasabi. Kaya talagang iba talaga ang galawan patungkol sa camp. Bukod po doon, kasabay ng youth camp, meron po tayong sports fest na gagawin sa north part ng Taiwan. No, suportahan din po natin sila sa panalangin at kung kayo nagnanais din ng magbigay ng suporta para sa gawain pong iyon, ay pagbigay lang po tayo kay Pastor Never. Maging pagkakataon po yung sports fest na iyon para makapag-akay ng kaluluwa patungo sa Panginoon at ang pagtitipon na ito ng mga kalalakihan ay maging pagpapala at kalakasan po sa bawat isa. At sa buong April po, no, dadalaw rin po ang Pastor Jordan dito at marami po magiging events at gawain na mangyayari, joint fellowships mula North, Central at South Taiwan. Kaya salamat po sa Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, pagpapala po para sa inyong lahat ng nakikinig at sa makikinig mamaya. Saan man po kayo naroroon, sa Pilipinas man o sa ibang bansa, sa Panginoon po ang lahat ng papuri.